Gotcha Bell 3 2 1อะไรนะแม่อะไรนะ โอ้ my god น้ำพริก น้ำพริก หนังไก่กรอบ หนังไก่กรอบ 2 กระปุกกดตะกร้าค่ะ กดตะกร้าค่ะ ใช่ง่าย น่ารักมาก วายตายแล้วประกบควีนอ่ะ แสนห้า 150,000ขอ150,000โอ้150ไทยเซ แสนห้ามาใจด้วยแสนห้า แรงมาก ในหลัก 150,000ต้องดูม ฮะ 150,000ดูม Oh my god Queen Dance ดูม Oh my god เขายังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะไม่ตอบ แต่เราตกลงกันไปก่อน เราตกลงกัน ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดภาษาไทยตามไม่ทันแล้ว you can dance ดูมาจาเลยดู อ่ะ Are you as long remember as your commission half งั้นไม่เป็นไร โทษนะ ทานครึ่งแล้ว ฟิลิปปิโน why Emma not solid อ่ะฮะลูตังฟิลิปปินส์ no 150,000ต้องมาแล้วค่ะ150,000ต้องมาแล้วเปิดตำนานบทใหม่ ที่จะแบ่งฮาร์ฟดัชชีมา5 นาที เอ็มม่ามา5 นาทีแบ่งค่าตัวกดจะเบล5 ชั่วโมง 10 minutes ฮาร์ฟเอ็มม่าต้องไปแล้วเหรอคะไม่มีทางกดจะเบลให้อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าชีจะหันค่าตัวกับหนูชีจะโดนแน่ทุกคนน้ำพริก140คิมเบเรลูส ทุกคนเร็ว148 บาท148 บาทนี่มันคือนาทีทองค่ะคูปองยังเหลืออยู่ตอนนี้พี่ไปยังมีอยู่ทุกคนกดทัน 3,000 บาท โซเร็วมากโซเร็วโซฟาสมาก เอ็มม่าเชลได้ แต่เอ็มม่าเบลไม่ได้ มันเกิดจริง กดไหนอ่ะ มาเร็วไหนถึงยัง อีก 2,000 ทุกคน ต้องให้คุยเราวันนี้ไหม ให้คุยหนูให้แต่ว่าจริงๆแล้วชีเคยแล้วล่ะ แต่ชีชอบมากชีบอกอร่อย So napanood niyo po itong sa Emma Tiglao na kung saan is nag-aaral siya ng salitang Thai. Kasi napakahirap itong pag-aralan mga kapolitika mo, especially yung merong accent pag pronounce sila ng words. Unlike sa atin na neutral lang yung pagsasalita natin ng Filipino or Tagalog, sa kanila kasi merong accent, 'di ba? Merong rising and falling intonation yung pagbigkas sila ng word. So medyo mahirap itong ginagawa ni Emma Tiglao, pero along the way is nakikita naman natin na nagli-learn rin talaga siya at yung passion niya, okay, makikita natin na nag-enjoy siya, unlike talaga last year na pag nag-live selling yung winner last year, di ba, parang nakasimangot siya. So ngayon is nag-iba yung format. Marami kasi ang mga nagtatanong at nagtataka bakit wala na daw yung top 10, okay, wala na yung 5, di ba, na kinurunahan na top 5 daw. So ang sabi dito is siguro na-realize ng Miss Grand Organization na ang daming issue, ang daming mga iskandalo pag sinasali pa yung top 10. So ngayon is iniba na, dalawa na lang ata sila, yung first and yung winner na lang, first runner up and then yung winner ang pinapa-live selling. So even yung mga runner-ups is wala na dito sa live selling kasi ang daming issue mga kapolitika. Kung kaya siguro binago ng organization yung format nila na hindi na isali yung ibang runner-ups. So kita nyo dito na pili lang ng Miss Grand Organization yung mag-join ng kailang live selling. So ito lang ata si Emma at si Gotcha Bell ang lagi nating nakikita kasi siguro ito yung appointment ng Miss Grand International. So may mga nagtatanong kasi bakit daw wala na yung top 10 yung ibang runner-ups, unlike last year na kung saan is nagtulong-tulungan sila. So ang daming mga ups and downs na kung saan nangyari at siguro is na-realize ng Miss Grand International na hindi ito nakakabuti, nakasira ito ng kailang image. So merong mga away-awayan, merong mga sapawan na nangyari, so magulo. Okay, so ngayon is binago na lang na kung saan yung winner na lang at yung first runner-up, kasi yung hinahanap, I believe dito, hinahanap ng Miss Grand International is yung dapat na makasundo nila, hindi reklamador, at most importantly is walang attitude issue.
Okay? So yun ang importante kasi itong kailang ginagawa is medyo nakaka-stress rin ito minsan. So kinakailangan ng mahabang patience at yung endurance na hindi ka magsasawa sa iyong ginagawa bagkus mag-e-enjoy ka. Okay, so yun ang aking mag-reaction dito mga kapolitik. Samantala, binalita rin po worldwide yung pagkapanalo pala ni Emma Tiglao. So, iba't ibang mga bansa ang nagbalita sa kailang mga pages ng winner para sa Miss Grand International ngayong taon 2025. Sabi dito ng Pageant Avenue, wow, grabe ha, worldwide ang naabot ng balita sa pagkapanalo ni Emma Tiglao bilang Miss Grand International 2025. Iba't ibang news portal mula sa UK, USA, Australia, UAE, Spain, Vietnam, Panama, Chile, Indonesia ang nag-feature kay Emma Tiglao. Masasabi na talagang kilala na ang Miss Grand International pageant sa buong mundo. So yun po mga kapolitika ang balita na kung saan ay worldwide ang nag-update or naki-update dito sa pagkapanalo ni Emma Tiglao sa Miss Grand International 2025. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kapolitika, napasikat, napakilala ni Emma Tiglao ang Miss Grand International sa mas malawak na audience. Kasi ganun naman dapat yung yung winner na kukurnahan mo is merong convincing power, merong impact kumbaga sa publiko, unlike sa ibang pageant na yung kinukurunahan nila is wala naman ganoong influence, walang ganoong hatak sa masa or sa publiko. So unlike dito kay Emma Tiglao na talagang masasabi natin na bawat performance niya ay talagang trending, viral at pinag-uusapan ng publiko. So in other words ay hindi talaga nagkamali ang Miss Grand International ng kinurunahan nila ngayong taon kasi dapat na mapasikat ng winner yung kailang pageant. At nakita nyo ngayon na walang backlash na nangyari dito sa Miss Grand International. For example, yung ibang mga bansa, nagsabi sila na i-unfollow nila yung Miss Grand. Walang ganun na eksena ngayong taon dahil nakita nila na very deserved ni Emma Tiglao ang pagkapanalo dito sa kailang kompetisyon. So ganun dapat, unlike dito sa Miss Cosmo na unang sabak pa lang ng kompetisyon ay palpak na kaagad yung kinurunahan nila. So hindi napasikat ni Kitut itong kailang pageant. So palpak, dapat piliin nila yung kayang magpasikat ng kanilang kumpanya, di ba, ng kanilang brand. So ganun dapat mga kapolitika, at yung ambassador mo is dapat marketable, which is fit na fit nga itong si Emma Tiglao. So mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction dito sa pag-live selling ni Emma Tiglao at yung pag-aaral niya ng Thai? At ano rin yung maging opinion dito sa pagbalita ng iba't ibang mga bansa sa pagkapanalo ni Emma Tiglao? Sa tingin nyo ba ay napasikat ni Emma ang Miss Grand International? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.